Ang kwentong mapapakinggan natin sa araw na to ay karanasan ni Heron nang minsan siyang napadpad sa probinsya ng Masbate. Taon ito ng 1994. Si Heron ay tubong Surigao del Norte. Ang kanyang trabaho ay ang pagmimina ng ginto. Yung tipong naghuhukay lang at kakapiranggot lang na ginto ang naukuha upang ibenta. Marami nang gumagawa nito noon sa Mindanao. Sa panahong ito ay nasa edad 25 pa lamang itong si Heron. Binata siya at may kasintahang itago na lang natin sa pangarang Rochelle. Bagamat nasa wastong edad at may kasintahan, nananatili pa rin siyang nakikisama sa kanyang pamilya. Bilang bunso sa 5 magkakapatid, siya na ang bumubuhay sa kanyang mga magulang. Subalit ang kinikita niya ay hindi sapat upang matustusan ang gamot ng kanyang amang may sakit. Pabalik-balik na ito sa ospital, kaya ang mga naipon niya ang nauubos. Tila pasan ni Heron ang daigdig. Hindi pa man siya padre de pamilya, ngunit ganoon nakabigat ang kanyang kinakaharap na suliranin sa buhay. Hindi rin kasi niya maaasahan ang ibang mga kapatid. Gawa nga na may sari-sariling pamilya na ang mga ito. Kung ano-ano na lang ang ginagawang sideline ni Heron para kumita ng pera. Hanggang isang araw nun, may nag-alok sa kanyang kaibigan tungkol sa isang gawain na madali lang subalit kikita siya ng malaki. Naibahagi niya kasi kay Umpong ang kanyang problema. At napapansin niya, kahit walang trabaho itong si Umpong, ay parang relax na relax lang ito sa buhay at nakakabili pa ng magagandang gamit. Nang malaman ng kanyang kaibigang si Umpong ang kanyang suliranin ay dito na siya inalok nito. Ang pagbebenta ng ipinagbabawal na droga. Ang sistema nun, kabaryo, magiging tagahatid lamang siya nito at ang kapalit ay 500 piso. Napakalaki ng ganong halaga sa panahong yon. Nung una, nag-aalangan itong si Heron. Mabilis nga ang kita, ngunit posibleng mapapabilis din ang buhay niya pag nagkataon. Labis niya itong pinag-isipan at sa tuwing nakikita niya ang ama na nahihirapan sa sakit nito at paubos na rin ang mga gamot, tanging pagluha na lang ng palihim ang kanyang nagagawa. Hanggang sa umabot sa isang desisyong maglalagay sa kanya sa kapamakan. Itinigil niya ang paghahanap ng ginto at naging dealer siya ng iligal na bagay. Nasa 3 o 4 na beses sa isang linggo niya ito ginagawa. Nagtataka ang mga magulang niya, pero ang sinabi niyang rason ay naging maswerte siya at nakakakuha ng maraming ginto. Pero ang gawaing iyon ay hindi rin nagtagal. Nagkalokohan at si Umpong mismo ang trumaydor sa kanya. Pre, bakit mo inaluan ng tawas ang epektos? Ako tuloy ang sinisi kung bakit pumalpak ang transaksyon nila. Sambit dito ni Heron. Huwag kang magbintang pare. Puro ang ibinibigay ko sa'yo. Baka naman pinalitan mo at ibinenta mo sa iba. Para alam mo na, mas malaki pang kikitain mo. Tugon sa kanya ni Umpong. Anak nang, ako pa ngayon ang babaliktarin mo? Mariing sagot dito ni Heron. Gawa nga sa pagtatraidor ni Umpong, si Heron ay hinahunting na. Inamin niya ito sa mga magulang at labis-labis siyang humingi ng patawad. Wala nang nagawa ang mga magulang ni Heron, kundi payuhan itong lumayas na sa lugar. At naging daan nga ito
upang mapadpad ang binata sa Masbate, sa lugar ng kanilang kamag-anak. Inilihim niya ang tunay na dahilan kung bakit siya nagawi sa probinsya. Ang sabi niya ay napakahirap ng buhay sa Surigao. Kaya nakiusap siya na bigyan ng trabaho kahit ano. Tinanggap at inalok naman siya ng kanyang tiyuhin na itago natin sa pangalang Islaw na maging trabahador sa palayan nila. May 4 na ektaryang sakahan kasi itong si Islaw at laking tuwa ni Heron dahil may panibago na siyang trabaho. Habang ipinapaliwanag sa kanya ng kanyang tiyuhin ang gagawin sa palayan, batid niya na parang may pangamba at takot ito. Kung ano man yon ay hindi niya na binigyan pa ng pansin. Kakatapos lang noon ang anihan. Kaya inihanda na nila ang lupa para sa darating na taniman. Isang umaga, habang nililinis ni Heron ang lupa, nakita niya ang kanyang tiyuhin na nakatanaw sa malayo. Doon ito nakatitig sa isang kubo na nasa gitna mismo ng palayan. Ang kubong iyon ay pagmamay-ari ni Celestino, isang magsasaka din na nagmamay-ari ng lupain. Na-curious naman itong si Heron, kaya tinanong niya ang tiyuhin kung bakit kanina pa ito nakatitig sa kubo. Tugon naman ito, kung may nakikita daw ba siyang tao doon, ay huwag niya daw itong kausapin, lalong-lalo na ang gawing isang kaibigan. Hindi na siya nag-usisa pa at inisip niya na baka may hidwaan sila ni Celestino. Sinipagan ni Heron ang gawain. Kahit hindi siya sanay sa pagsasaka, kailangan niyang kumita ng pera upang may maipadala sa mga magulang niya. At ang pananatili niya sa Masbate ay hindi niya alam kung hanggang kailan siya tatagal rito. Isang hapon noon, bandang 5:00, nagliligpit na siya ng gamit sa may kamalig upang umuwi. May nakita siyang ibon na dumapo sa pinagkukumpulan niya ng mga damo. Kahit laking probinsya ito, hindi niya matukoy kung anong uri ng ibon yun. May kahalintulad ito sa ibon na kung tawagin sa Kabisayaan ay kukok. Maitim pero may bahid ng dark brown sa balahibo. Pero ang ibong iyon ay napakaitim na parang uwak. Pero di hamak na mas malaki ito, na parang matandang manok. Sa katunayan, namangha pa nga siya rito at inisip na endemic pang Masbate ang ganoong ibon. Inilagay niya na sa sako ang mga gamit at binuhat papalabas ng kamalig. Ngunit pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya at nagmumula ang pakiramdam na yon sa ibon. Dahan-dahan niyang nilingon ang ibon at nakatuon na ito sa kanyang direksyon. Hindi gumagalaw ang nilalang na yon. Sa halip ay tutok na tutok ito sa kanya, na para bang taong galit na nakatitig. Nasa mahigit 20 metro ang layo nito sa kanya. Subalit, bigla naman siyang kinilabutan. Sinubukan niya itong abugin, pero matigas talaga ang pagkakatayo nito sa ibabaw ng mga damuhan. Hindi man lang natinag kahit binato pa niya ito. Pero sinadya naman niyang hindi patamaan. Tatakutin lang sana niya, pero hindi talaga natinag ang ibon na yon. Nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad at sa kanyang pag-uwi ay naitanong niya sa kanyang tiyo ang hayop na yon. Lintik, sa susunod iwasan mo at huwag mo nang pansinin ang ibon na yon, Heron. Kahit gaano pa ito kalayo sa'yo, umiwas ka na lang at magtago sa ligtas na lugar. Sambit dito ni Islaw. Bakit tiyo? Ano ba ang ibon na yun?
Pagtatakang tanong dito ni Heron. Alaga yon ni Celestino. Total na parinig ka man lang. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Si Celestino ay isang aswang. Tugon dito ni Islaw. Nanlaki naman ang mga mata ni Heron sa kanyang narinig. Hindi naman bago sa kanya ang mga kwentong aswang. Ngunit hindi pa siya nakarinig ng ganitong kwento na napakalapit sa realidad. Ayon pa kay Islaw, wala pa man silang matibay na katibayan at pagpapakita ng totoong anyo nito. Ngunit may iilang albularyo na ang nagbabala sa kanila patungkol sa isang aswang na naninirahan sa palayan. May mga gabi rin na nakakarinig sila ng malalaking pagaspas ng pakpak. Kaya lubos niyang pinag-iingat ang pamangkin at baka ito ay mapahamak. Simula noon ay naging maingat na itong si Heron habang nasa palayan siya. Sa tuwing nagpapakita ang ibon sa kanya, ay pilit niya itong binabaliwala pero alerto pa rin siya kung ano man ang balak nitong gawin. Tila yata sinusundan pa rin siya ng panganib kahit nasa malayong lugar na siya. Isang araw noon, nagkasakit itong si Islaw. Kaya siya ang inutusan nitong bumili ng mga binhi sa bayan. Halos isang oras din itong binaybay at nang makarating siya, ay pansamantalang nawala sa kanya ang pangamba sa aswang. Gawa nga sa mga nakikitang paninda, muli rin siyang nakakita ng maraming tao at naalala ang pinanggalingan. Nalungkot din siya dahil nasasabik na siya sa kanyang mga magulang at sa kanyang kasintahan. Dahil nga din sa naaaliw siya ay nakalimutan niya ang paglipas ng oras. Inabot na siya ng pasado 5:00 ng hapon. Kung hindi pa tumama sa kanya ang papalubog na sikat ng araw, ay hindi pa niya maaalala na malayo pa ang kanyang lalakbayin pauwi. Agad siyang tumakbo sa may sakayan ng bus. Sa awa ng Diyos, ay nakasakay din naman siya kahit puno na ang sasakyang iyon. Sa pagbaba niya sa kanilang baryo, takip silim na. Naalala niya ang babala ng kanyang tiyo tungkol sa aswang na si Celestino. Mahaba na ang kanyang mga hakbang sa takot na baka abutin ng gabi sa daan. Hanggang sa nakarating na siya sa paanan ng burol. Isang makipot na daan patungo sa bahay ng kanyang tiyo. Iyon kasi ang tinatahak niya bilang shortcut. Hindi naman kalakihan ang burol na yon. Kaya nakita niya ang hindi kilalang lalaki na nakatayo sa may tuktok. May edad na ito. Pero bakas sa pangangatawan ang mabibigat na trabahong pinagdaanan nito. Matipuno at mukhang mas malakas pa sa kanya. Binati ito ni Heron. Ngumiti ang lalaki at nagbaba pa ng kanyang salakot at tumango sa kanya. Napaisip tuloy itong si Heron kung sino ang taong yon. Ilang linggo na rin siyang naninirahan sa lugar. Pero ngayon lang niya ito nakita. Bago siya tuluyang nakalayo ay narinig niyang nagsalita ang lalaking yon. Mukhang nagmamadali ka, kaibigan. Malapit lang naman ang bahay ninyo. Tanaw ko nga mula rito eh. Tugon dito ng lalaki. Teka, paano niyo po nalaman ang bahay namin? Pagtatakang tanong dito ni Heron. Kilalang kilala ko ang bawat tao sa baryo kahit baguhan pa. O sige bata, mauuna na ako sa'yo at maglakad ka lang ng marahan na baka mahulog ka pa sa bangin. Tugon dito ng lalaking yon. Napaisip man ay nagpatuloy na lang sa paglalakad itong si Heron. Nakaabang naman ang tiyuhin niya sa balkonahe at nag-aalalang hinihintay siya. Pagsasabihan na sana ni Islaw ang pamangkin nang makita nito ang alagang ibon ni Celestino.
na dumapo sa puno ng nyog. Agad niyang pinaakyat si Heron at sinabi ang kanyang nakita. Natakot na din itong si Heron dahil sa ipinakitang takot din ni Islaw. Agad silang nagsara ng mga bintana, maging ang pintuan kahit may sikat pa ng araw. Humingi naman ng pasensya itong si Heron dahil halos ginabi na siya sa daan. Nabanggit din ito ang nakausap niyang lalaki na kanina ay nakatayo sa tuktok ng burol. Matapos niyang itong mailarawan sa kanyang tiyo, biglang naging balisa itong si Islaw. Ang sabi nito, ang lalaking yon ay walang iba, kundi si Celestino, ang binansagang aswang sa kanilang baryo. Parang binuhusan ng malamig na tubig itong si Heron at natigilan. Hindi siya makapaniwala na nakausap niya ang isang aswang. Pero ang sabi ng kanyang tiho, mabait at maayos naman ang pakikitungo ni Celestino sa kanya. Subalit nagbabala itong si Islaw na ang mga aswang ay tuso at mapaglinlang. Kaya nararapat na hindi ito bigyan ng kahit kakarampot na tiwala. At dahil dito ay naging mas maingat pa si Heron sa tuwing lalabas siya ng bahay nila. Lalo na kung ang puntahan niya ay sa palayan. Dahil abot tanaw lang nito ang bahay ng sinasabing aswang. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana. Habang kumakain ng pananghalian si Heron sa kamalig, ay nagulantang siya nang biglang sumulpot itong si Celestino. Agad siyang napatayo. Hinugot ang itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran at itinutok ito sa panauhin. Sa halip na magalit o umatras, ay ngumiti lamang itong si Celestino. Nagbaba ito ng salakot at maayos na nakipag-usap sa binata. Sabi nito, wala siyang dapat na ikatakot dahil wala naman daw siyang balak na masama. Mas umigting pa ang takot ni Heron nang aminin mismo ni Celestino na totoo ang bansag ng mga taga-baryo sa kanya. Wag kang lumapit. Nauutal na sabi dito ni Heron sa labis na takot. Pero pumasok palalo si Celestino sa loob ng kamalig at pasimpleng umupo sa mahabang upuan na gawa pa sa kawayan. Nagbuntong hininga ang aswang at umiling-iling ito. Sabi pa nito, hindi niya masisisi ang sinuman kung natatakot sa mga aswang na katulad niya. Dahil mortal na magkaaway ang dalawang lahi. Pero kagaya sa mga ordinaryong tao, may mga aswang din na masama at mabubuti. Sadyang nagkataon lang na isinilang sila sa mundo, dala ang sumpa ng kadiliman. Kwento pa ni Celestino, ginagamit niya ang kakayahan bilang aswang sa pamamagitan ng pagsasaka, pagbubuhat ng mga mabibigat at pangontra sa mga sakit na hindi kayang labanan ng katawan ng mga ordinaryong tao. Bukod doon ay namumuhay raw siya ng payapa. Bakit mo sa akin sinasabi yan? Hindi naman tayo magkakilala. Tugon dito ni Heron. Dahil dayo ka at hindi pa ganoon kalawak ang nalalaman mo tungkol sa akin. Umaasa ako na may mga kagaya mong makakaintindi at mahirap man paniwalaan ang magtiwala sa isang katulad ko. Maniwala ka man o hindi, pinoprotektahan ko ang buong baryo laban sa mga kauri ko na walang ibang dulot kundi salot. Tugon dito ni Celestino. At bakit naman ako maniniwala sa iyo? Sagot naman dito ni Heron. Nasa sayo na yan, bata. Hindi naman kita pipiliting maniwala sa akin eh. Matapos ang maikling pag-uusap ay nagpaalam na
Si Celestino, normal itong naglakad, pabalik sa kanyang kubo. Habang si Heron ay nakahinga. Pero aminado siya, taliwas ang kanyang naranasan kumpara sa sinasabi ng kanyang tiyuhin. Pero hindi naman siya nagpatinag. Mas pinaniniwalaan pa rin niya ang kanyang tiyo at sa mga negatibong bagay tungkol sa mga aswang. Hindi na rin siya nagtagal sa kamalig. Kahit may gagawin pa, ay umuwi na siya agad at isinalaysay sa tiyuhin ang naganap na pagharap. Takot at galit naman ang umiral kay Islaw, hindi sa pamangkin kundi sa panlalaso ni Celestino sa isip ng binata. Muling nagbabala si Islaw na huwag paniwalaan at kahit ano ang sinasabi ng aswang ay huwag itong pakinggan. Simula noon ay hindi na muna niya pinapunta sa palayan ng pamangkin. Hihintayin lang nila ang araw kung kailan siya gagaling sa sakit upang makasama na sila na magtrabaho sa palayan. Ilang araw pa ang lumipas noon. Isang nakakagimbal na balita ang lumaganap sa baryo. Isang sanggol ang dinukot ng tiktik. Halos mabaliw na ang ina nito sa labis na paghihinagpis. At wala itong ibang bukang bibig kundi si Celestino, ang dumukot daw sa kanyang anak. 2 albularyo agad ang sumuri sa bahay. At kumpirmado, may bakas ng aswang dito. Binalot ng lagim ang mga tao at agad silang nagpulong upang lubusin ang binansagang aswang sa baryo. Habang si Heron ay tahimik lang na nakikinig sa pagpupulong. Galit na galit ang mga tao, lalo na ang ama ng sanggol na nabiktima. Parang kakain na ito ng buhay sa tindi ng galit. Kinagabihan, sa mismong araw na yon, nagkumpula na ang mga kalalakihan. May dalang sulo at mga patalim. Desidido na silang lusubin itong si Celestino. Pinangungunahan ito ng 2 albularyo. Nakilahok din ang magtiyo sa kilusan na yon. Pero pilit bumabalik sa alaala ni Heron ang mga sinabi sa kanya ni Celestino. Nagkaroon tuloy siya ng pagdadalawang isip. Gayunpaman, sumama pa rin siya sa paglusob. Walang ibang lupain ang madadaanan papunta sa kubo ni Celestino kundi ang lupain ni Islaw. Nakahanay na ang mga tao sa unang pilapil ng palayan ni Islaw. Nagsalita na ang isa sa mga albularyo. Inobliga niya si Celestino na ibalik ang sanggol at kung patay na nga ito. Umarap siya sa mga tao at tanggapin ang kaparusahan ng mga ito. Dito na nagsimulang magsigawan ang mga taong nagagalit din. Nag-aalsa sila laban sa nilalang na aswang. Hanggang sa may lalaking lumundag ng napakataas. Lumapag ito sa gitna ng palayan. Bit-bit ang umiiyak na sanggol. Hindi ako ang kalaban ninyo. Narito ang sanggol. Buhay na buhay. Oo, isa akong aswang. Pero hindi ako mamamatay tao. Alam ko kung anong tingin nyo sa akin. Pero narito ang bata. Kinuha ko siya sa tiktik na tumangay nito. Pasigaw na sambit dito ni Celestino. Dito natigilan na ang mga tao at kinumpirma nga ng ama na anak niya ang batang yun. Marahan itong inilapag ni Celestino sa may damuhan at itinuro ang isang direksyon sa may kakawyan. Sabi pa ni Celestino, kung nais nila ng patunay na hindi niya kasama ang tiktik, tingnan nila ang pinakaunang puno sa may kakawyan. May mga kalalakihang tumakbo at sinuri ang kakawyan. Tumambad sa kanila ang tiktik na wala ng buhay. Nakaiwalay na ang ulo nito sa katawan. Tanda na nilabanan nga ito ng isang nilalang. Hindi na hinayaan ng mga tao ang bangkay nito
at agad na nilang sinunog. Naibalik ng buhay at ligtas ang sanggol. Umatras itong si Celestino ng marahan habang ang mga tao ay naging kalmado na. Isang pambihirang tagpo na ang aswang mismo ang nagligtas sa sanggol mula sa isa pang aswang. Patunay ito na totoo nga ang sinasabi niya kay Jeron na si Celestino ay nagbibigay proteksyon sa taga-baryo. Ang gabi ay naging mapayapa. Walang labanan at sagupaan. Umuwi ang mga tao at bakas sa mga itsura nila ang pagkamangha sa ginawa ng taong labis nilang pinangingilagan. Sa paglipas ng mga araw, hanggang sa umabot ang panahon ng taniman, may mga pagkakataong nakikita ni Jeron si Celestino sa labas ng kubo nito. Sa hindi malamang dahilan ay gumaan ang tingin niya dito. Nawala ang takot at pangamba na baka atakihin siya nito. Sa tuwing napapadaan siya sa paanan ng burol ay palagi niyang nakikita itong si Celestino sa tuktok na para bang may inaabangan at hindi naglaon. Si Jeron na ang mismong lumapit sa aswang at nakipag-usap. Imposible mang isipin pero naging magkaibigan sila at naibahagi ni Jeron sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit siya napadpad sa masbate. Naibahagi din niya ang kanyang kalungkutan at pagsisisi dahil sa gawaing masama dulot sa matinding pangangailangan. At nagulat si Jeron sa sinabi ni Celestino. Nais mo bang umuwi at makasama ang pamilya mo? Pero natatakot ka para sa iyong buhay. Kaya kitang tulungan, bata. Sambit dito ni Celestino. Ano? Tutulungan mo ko? Papaano? Pagtatanong dito ni Jeron. Kung nais ni Jeron ang katahimikan sa buhay, dapat lang mawala ang mga nagpapagulo nito. Hindi man lantarang sinabi ni Celestino ang pakay pero naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Kahit isang aswang si Celestino, alam na alam naman niya ang realidad sa mundo ng mga tao. Gawa nga sa matinding kagustuhan ni Jeron na muling makasama ang pamilya, ay nakipagkasundo siya kay Celestino. Nagpaalam siya sa kanyang tiyuhin upang bumalik na sa may Surigao. Pero nangako itong muling babalik upang bisitahin ang tiyuhin at pamilya nito. Pumayag naman itong si Islao at sinabing mas mabuting doon na lamang siya kaysa doon sa lugar na may umaaligid na aswang. Subalit na natiling lihim kay Islao ang tunay na dahilan ni Jeron. Dito na sumakay ng barko si Jeron pabalik ng Surigao. Siya lang mag-isa. Niwala siyang ideya kung papaano gagawin ni Celestino ang pagtulong sa kanya. Ngunit nang umandar na ang barko, ilang milya mula sa pantalan, habang nasa roof deck si Jeron ay muli niyang nakita ang alagang ibon ni Celestino na tila sumasabay ito sa barko. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi at tiningnan ng ibang pasahero. Pakiramdam niya kasi ay nasa loob mismo ng barko si Celestino. Laking tuwa ng mga magulang niya sa muli nilang pagkikita pero naroon pa rin ang takot at pangamba para sa kanyang buhay. Inay, itay, maayos din ang lahat. Magtiwala lang po tayo sa magandang kapalaran. Pangako, hindi na po ako gagawa ng iligal. Sabi dito ni Jeron. Sa mga araw na lumipas, ay nag-aabang siya na makitang muli ang alagang ibon ni Celestino. Ngunit hindi na ito nagpakita. Hanggang sa sumapit ang isang linggo, naglalakad siya pauwi galing sa sapa bitbit ang 2 galon ng tubig. Nagulat siya dahil sa mismong daan nakatayo ang itim na ibon.
Nakatitig ito sa kanya. Sa halip na matakot ay natuwa pa itong si Heron. Ngayon ay sigurado na siya na nasa paligid lang ang aswang. Di rin naglaon ay lumipad na ang ibon at nawala na sa kanyang paningin. 3 araw pa ang lumipas. Napabalikwas si Heron dahil sa pagising ng kanyang itay sa kanya. Nagmadali itong sinabi na pakinggan ang balita sa radyo. At doon nakilala ni Heron ang pangalan sa mga nagbalita. Ang mga taong humahanting sa kanya ay natagpuan na wala ng buhay at pati si Ompong ay isa sa mga ito. Ayon pa sa balita, base sa mga sugat ay nagkaengkwentrohan daw ang mga ito dahil sa agawan ng negosyong iligal. Gayunpaman, alam ni Heron kung sino ang tunay na may gawa. Walang iba, kundi ang aswang na si Celestino. At dahil sa balitang yon, ay naging panatag na itong si Heron. Lalong-lalo na ang kanyang mga magulang. At ang sabi pa ng mga ito, walang may dudulot na maganda ang paggawa ng kasamaan. Bumalik sa normal ang buhay ni Heron. Nanguha ulit siya ng mga ginto at kahit maliit ang kinikita, ay masaya na ito. Kumukuha rin siya ng mga iba pang sideline pang dagdag kita. Isang leksyon kay Heron ang kanyang nagawang kamalian at napakalaki ng kanyang pasasalamat na umayos ang kanyang buhay dahil sa magsasakang aswang sa Masbate. Wakas. Okay, mga kabaryo. So, para dito sa storya natin na to, napakaganda, wala akong masabi. Pero yun nga, hindi ganun kabakbakan pero kapupulutan ng aral, di ba? Tama naman na walang may dudulot na magandang bagay yung mga ganitong uri ng illegal, no? Lalo na yung ginawa ni Heron, no? Yung pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Yes, saka yun nga, bago to, si Celestino ay isang aswang. Hindi lang natin matukoy kung anong uri ng aswang, di ba? Pero grabe yung ginawa niya doon sa part na pinaslang niya yung tik-tik kasi although aswang din yun, alam naman natin. Pero yun nga, dahil sa pagbibigay niya ng proteksyon doon sa mga kabaryo niya. So, napakagandang halimbawa nun. Sana lahat ng aswang ganun, no? So yun lang mga kabaryo. Kayo kung may komento kayo or opinion sa kwento natin, ilagay nyo po sa baba ng comment section. Saka yun lang pala. Yun pala may mga i-announce ako soon. Yung isa nating channel na Dear Kabaryo, madadagdagan pa siya ng isang channel. So aayusin lang muna natin. Mag-upload muna tayo ng tuloy-tuloy rito bago yung kabila, tas yung bago naman. So yun lang. Sa ngayon mga kabaryo, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod na kwento.